Gandang gabi mga kabanding. Gabi na pero gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa akin sa maghapon na to. Grabe. Pagpasok pa lang sa trabaho, sumalubong na agad sa akin ng problema. Sabi ko nga, hindi naman ako namang problema ng ganito sa personal kong buhay. Pero bakit pa sa trabaho? Siyempre, 3 lang yung anak ko, pero doon, 34. Ang boss ko sa bahay, 1 lang. Pero doon, marami. Gusto ko lang magbigay ng kaunti bang mag-share. Gusto ko lang sabihin, gusto ko lang ilabas, baka naman mas ikagaang ng pakiramdam ko. Ang hirap kasi, mga kabanding, yung nagtatrabaho ka lang naman, pero hindi maiiwasan na dumating yung mga problema na kahit hindi sa'yo, magiging obligasyon mo. So ayun nga, pagpasok pa lang, hindi lang 1, hindi lang 2, 3 problema agad. Ang hirap bilang sa trabaho kasi namin bilang guro, lahat dapat maging maingat ka sa salita mo, sa gagawin mo, sa pakikitungo mo, lahat. Of course, kahit saan naman trabaho, gano'n. Kaya lang, iba sa amin. Ang hirap. Ngayon ko nararamdaman yung bigat. Kasi pakiramdam ko hindi naman dapat. Hindi ganito dapat. Masaya naman ako sa trabaho ko. Mahal ko ang mga bata. Pero may mga bagay talaga o factor na yun yung nagiging hassle problema na hindi maiwasan. So yun na nga, maliban sa nagtuturo ka, hinaharap mo yung problema, pinipilit mong i-handle ng maayos. Hindi pwedeng basta lang iwasan. So, ilang oras din yun? Ang bigat. Actually, na-high blood ako. Uminit talaga yung pisngi ko. Feeling ko, namumula ko. Saka ako, na-realize na, teka muna, hindi pwede na ganito. Magpadala ko sa ganito. Kasi maapektuhan yung health ko Hindi lang kasi to basta na lang nangyari, guys. May proseso. May biglang dumating na problema, pero merong problemang parang nagbi-build up na nito mga nakaraang linggo. Hanggat maaari ayokong makisangkot, pero hindi pwede. Sangkot talaga ako. Masasangkot at masasangkot. Hindi pwedeng pabayaan. Napapaisip ako, sabi ko nga, kung napapansin nyo yung boses ko, pausa ko. And sabi ko nga sa mga kasamahan ko, and even sa students ko, magpapacheck up ako, I know, ipe-prescribe sa akin na mag-leave muna and huwag magsalita for ilang araw. Kasi nangyari na sa akin ito. Pero syempre, tayo yung taong may mga obligasyon. Syempre, may mga bayarin tayo. Ayaw din natin na magkaroon ng pending sa mga obligations na yun. So, pinipilit ko hanggat kaya.
Pagtuturo, walang problema. Nasa puso natin yan eh. Pag-handle ng bata, kasama yan eh. Meron lang talagang ibang mga factors sa paligid. Yun yung nagpapabigat. Yun yung nagpapahirap. So, I'm so thankful lang na yung family ko, yung personal life ko, maayos, saya, tahimik. Kasi kung magkakaroon din ng problem, naku po, mahirap. Kaya hindi rin ako hindi ko makunan yung sarili ko ngayon kasi not like yung mga nakaraan kong vlog na ngiting-ngiti ako, masaya ako. Ngayon hindi ko magagawa. And then, ilang oras yun? Ilang oras na habang andun ka sa school, dala-dala mo eh. Hanggang sa umuwi ka, pauwi ka na't lahat. Meron pa rin at meron. Hanggat may cellphone ka, meron at meron. Makakarating. And yun yung pinaka-mabigat. Yung parang feeling mo, maku-question mo yung sarili mo. Okay ba yung nangyayari or kailangan mo na munang magpahinga? Worth it ba? Deserve mo ba? Tapos meron pa kaming balita na nakuha from other school, malungkot na balita. Estudyante, malon from 3rd floor. Minessage ko agad yung kumari ko, yung best friend ko na nandun sa school ko. Actually, ba't ko nasabing school ko? Alma mater ko siya nung high school. Sabi ko, Mari ko totoo ba to? Kasi alam niyo naman ngayon, dami fake news. Sabi niya, Mari, kanina umaga. And ang bigat-bigat din ng feelings niya. Sana nga raw makaligtas yung bata. And then, ayun, wala na kaming balita. Pero lungkot, di ba? Bakit kailangan nangyayari yung ganon? Kaya lagi kong pinapaalala sa mga student ko, napaka-precious ng kanilang buhay. Gift yun eh. Di ba? From our God. From our Lord God. Hindi dapat nasasayang. Hanggat maaari, kung kailangan ng kausap, makipag-usap. Hindi kailangan na may masabi yung kausap. Makinig lang. Napakalaking bagay. Hindi naman din kasi tayo expert sa mga ganung mga, let's say may mga pinagdaraanan. Baka mas makasama pa yung sasabihin natin. So, binibigyan ko sila ng idea ba na if ever may kaibigan na mag-open up sa kanila, pakinggan nila, makinig sila. Kahit hindi nila alam yung sasabihin nila, makinig lang sila. Malaking bagay. Me as a teacher, ganun din. Gusto ko din yun na ipaalam sa kanila na I am here to listen. Kailangan natin silang i-protect. Kailangan natin isipin kung ano yung pwedeng maitulong kahit sa pinakamaliit na bagay. Baka yun yung kailangan nila. Listener. Good listener. Hindi nila kailangan na maraming salita, maraming opinion. Kailangan nila yung makikinig. Tulad ko, kung nakikinig kayo. And then, ilang oras yung dumaan sa maghapon. Remarkable talaga tong araw na to sa akin.
Tapos, na-empty bath ako. Empty bath, parang, alam niyo naman ngayon kapag hindi ka gumagamit ng cellphone, I mean, walang battery yung cellphone mo, syempre hindi mo man lang makokontak yung family mo. Tapos, wala ka pa paglibangan, ganun. Kasi, dahil nga na empty bath ako, hindi ako makapag-book ng masasakyan pa uwi. Napakahaba ng mga pila ng pwede ko sakyan, like UB Express. Sinagaan kong pumila for an hour. Mahigit. Ang tagal. Tagal na tinitingnan mo lang yung paligid mo, tapos meron pang mga napaka-inconsiderate na mga driver na naninigarilyo. Alam niyo yun, yung kahit malayo sila, amoy na amoy mo, or baka nagtapon sila somewhere ng kanilang upos na hindi naman nila pinatay yung apoy. So lahat yun na-observe ko. Sabi ko, ba't ganito? Papatong-patong na. Ang tagal. Mahigit 1 oras ka nakatayo, nakapila. Then nung makasakay ako, after mahigit 1 oras, inakasagay ako estudyante sa school namin, nakatabi ko. Pero hindi ko siya nahahandle pa. Hindi ko alam kung anong year na siya. Basta alam ko, estudyante siya sa amin, of course. Siguro alam din niya na teacher ako kasi sa school na niya, kasi minitian din naman niya ako. And then, magkatabi kami. Tapos, syempre pagod na eh. Alam ko pagod din yung bata. Anong oras na yun? Madilim na. Madilim pa lang, pumapasok na sila sa umaga. Tapos nagko-commute pa, di ba? So, itong batang to, yung girl, sa biyahe namin, ano siya, parang nakakatulog siya, pabagsak-bagsak yung ulo niya. Hanggang sa naramdaman ko, kasi napapikit na rin ako eh. Naramdaman ko na, ayun, nakahilig na siya sa akin. Nakatingin yung mga kaharap namin. Siguro sabi, yung bata nakatulog na. Ganun. Tapos, ako hindi, inayaan ko siyang matulog. Hindi ko siya ginigising, hindi ko ginalaw yung shoulder ko. Hinayaan ko siya. Kasi alam kong pagod yung bata. Iba rin kasi yung, sa school namin 9 hours sila nandun, tapos kung may practice pa sila, gumugugol sila ng 10, 11 to 12 hours. So, maawa ka talaga sa bata. Ayun, malungkot lang, lumagpas pala siya. Kasi nga nakatulog siya, hindi ko rin na maalam kung saan siya bababa. Sabi niya, nasaan na po kaya tayo? Ay, sabi ko, nandito na sa ganitong lugar. Ay, sabi niya, lumagpas po ako. Ayun, sabi ko, ayan, mayroon naman anak tricycle. Kaya mo ba? Alam mo ba? O alam naman daw niya. Actually, lumagpas lang daw talaga. Alam mo yun, nag-worry din ako sa bata. Malay nyo, nagsisinga ako kasi hindi ko siya naalok ng pamasahe. Baka naman, sakto lang yung pera niya. Pero naisip ko rin, matalinong bata yun eh. Kung sakali mag-tricycle naman, kahit nga taxi. Siyempre, pagdating sa bahay, alam niya na yun. May message niya siguro yung kasama niya na wala akong pamasahe, parating na ako. So, ayun. So, hindi ko na muna idinagdag yun sa worry ko. Ayun, pag-uwi. Hindi na lang si husband nandito na sa bahay. Kasi kung ako lang, although magiging okay naman ako kasi 4 yung alaga ako na naghihintay sa akin. Pero mas okay sa pakiramdam na andito na si husband kasi hindi na ako mag-worry din. Alam ko safe siya na nakauwi, na nandito sa bahay. Minsan talaga, may mga dumadaan lang na ganito. Pero ito rin yung mga magpaparealize sa'yo na
okay, swerte pa rin. Kasi after nung ganitong bagsak na damdamin, pakiramdam na ang bigat, pag may nangyari maganda, mas ma-appreciate mo. Kasi mararamdaman mo yung difference. Tinititigan ko na nga lang itong dalawang dog. Ayan. Tinititigan ko sila kasi alam mo yun, yung parang hugs. Diba? Parang ika nga, yakapin kita. May mga ganong bagay lang talaga, pero syempre at the end of the day, ganito ang gagawin mo. Syempre kakausapin mo ang Panginoon, ilalabas mo lahat, bibigay mo sa Kanya. Alam mo yun, yung alam mo lagi may Diyos ka na malalapitan. And of course, thankful pa rin ako kasi alam ko lilipas din ang araw na to. Sana kung ano man yung dumaan kanina, yung mga tao na may naging problema rin, kaya nga din mabigat sa kalooban ko. Sana maging okay. Yun naman yung prayers natin. So yan lang. Yun lang mga kabanding, guys. I-share ko lang. And thank you for listening. Kahit nahirapan ako magsalita, kinailangan ko lang na, ayun, actually, nagkwento naman ako kay husband. Nakinig naman siya. Nagbigay din ng ilang mga komento niya. Okay naman sa akin yung ganun. Nga lang, ayun, tulog na siya. Ako gising pa. Lumipas na yung petsa. Sabi ko nga, ibang araw na naman. Mamaya, meron na namang sisibol, di ba, na araw. Si Haring Araw, panibagong araw na darating. So, panibagong pag-asa yun. Na sana, yung kahapon, hanggang doon na lang. At maging maayos ang lahat. In Jesus' name.